Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw sa iyo kaibigan, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig ng ating reflection sa araw na ito, dito po lamang sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Ramadison. Pagpasensahan niyo na po ang aking boses ngayon sapagkat siguro po sa tindi ng init, ayan, tinamaan na din tayo ng konting ubo at sipon. Kaya pagpasensyahan niyo po ako sa aking tinig ngayon. I pray na sana po kayo naman ay nasa mabuting kalagayan physically. Sa pakasobrang init po talaga kaya dapat po ay patuloy tayong mag-hydrate lagi at ingatan po ang ating mga sarili lalo na po dito sa tag-init na ating nararanasan dito sa ating bansang Pilipinas. Kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, alam nyo naman po siguro, talagang medyo mataas po ang heat index ngayon dito sa ating bayan. Kaya we would appreciate your prayers at na sana po ay medyo humupa na sa mga susunod na araw. Anyways, sa araw pong ito ay ating pag-usapan ng Galatians chapter 6 verse 9. Let us not be weary in doing good, for we will reap in due season if we don't give up. Galatians chapter 6, verse 9. Ikaw ay nakikinig sa programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Ramadison at katulad nga po ng aking nabanggit, kung kayo po'y naninibago sa aking boses, pasensya na po ha, medyo naubot na sipon. Pero sa awa ng Diyos ay okay naman po. At eto po, kapiling kayo ngayon upang ating pong pag-usapan ang Galatians chapter 6 verse 9. Sabi po doon, let us not be weary in doing good, for we will reap in due season if we don't give up. That's in Galatians chapter 6 verse 9. Alam niyo po nung nasa ibang bansa kami, particularly sa Japan, ay napuna ko po na sila ay may oras na talagang lakad, dire-diretso. Ngayon biglang may hihintong grupo ng mga turista habang naglalakad sila at sila ay nadidistract, as in talagang medyo yung flow ng kanilang paglalakad ay nadidistract. Ganon din po sa driving. Napuna ko dahil nagda-drive din po ako. One of the things that is very important na atin pong dapat malaman bilang mga drivers is the timing of where we stop. Where we stop is important. And when you stop is also important. For example po, may nakita kayong stop sign tapos hindi kayo huminto ng tuluyan, delikado po yun, Bukod po sa maaaring meron tayong madisgrasya, it is against the law. Or kapag ka naman po may nakita tayong stop sign, tapos dire-diretso pa rin tayo, malayo pa, o kaya naman malayo pa, huminto na tayo bago yung actual stop sign, hindi rin mabuti yun. Yung stopping early, hindi po makakatulong yan sa isang intersection. And ang mas maganda po sana, pag nakita natin yung stop sign, stop na tayo fully and sa tamang lugar, sa tamang daan. Katulad din po yan ng buhay. Madaling mag-stop too early, hindi po ba? Kapag tayo napapagod na, kapag tayo nahihirapan, gusto na nating mag-quit agad-agad. Maybe we're trying to do the right thing, Maybe we're trying to love a very difficult person. Maybe we're trying to try again na magpakumbaba, be kind, treat them nice, but parang walang effect. Parang they continue to treat you badly. And tayo, tao lang sasabihin natin, so we are ready to give up. And we tend to quit. Ako po guilty dyan, Nagawa mo ng lahat.
talagang naibigay mo na ang lahat ng nalalaman mo, nagpakumbaba ka na. Pero parang iba pa rin eh. Iba pa rin yung dating, iba pa rin yung trato. Paulit-ulit, masakit. Kaya wag na lang, 'di ba? Parang yun po ang kadalasan nating sinasabi. Kaya po, for us, pag tayo nahihirapan, it's so easy to stop too early. It's so easy to quit. It's so easy to throw in the towel. Sometimes naman kabaliktaran. May mga pagkakataon naman sa buhay na dapat nag-quit na tayo, pero hindi pa rin. Ayaw pa rin natin. Maybe alam natin na nasa isang masamang relasyon tayo and God wants us to stop it. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo kasi gusto natin, masarap para sa atin. Hindi tayo nahihirapan. Kaya sa halip na mag-quit, tuloy-tuloy pa rin tayo. Sa buhay po, stopping too early or not stopping at all can be bad. Katulad ng tayo ay maaaring makadisgrasya o madisgrasya tayo or maging violator ng traffic laws and endanger people's lives, properties. Meron din pong consequences for not following God's timing on things. Hindi naman po ibig sabihin yan na uh, paparusahan tayo ni Lord, na lalagyan niya tayo ng mga kung ano-ano dahil uh, hindi tayo sumunod sa Kanya. Of course, alam po natin na kapag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, may consequence yan. Stopping too early can keep us from receiving something good that God wants us to have. We have to trust God's timing because His timing is perfect and His grace is always sufficient. Naalala ko po yung isang time na yung isang may kakilala ako na nabibigatan na siya sobra sa kanyang office and ilang taon na rin siya naghirap doon. Hindi na niya talaga kaya so nag-quit siya. Hindi niya alam, yung time na yon na nag-quit siya, dapat pala that year ay matatanggap na niya yung kanyang inaasam-asam. So lesson learned po na kung hindi siya nag-quit agad, ay maaaring natamasa niya yung kanyang inaasam-asam. In life, ang goal po natin should always be to keep our eyes on Jesus, to never get tired of doing good, to don't give up and quit too early, and then don't stay too long naman if it's not right. Importante po is we follow after God in all we do, and we will experience good things in life. Galatians 6:9, let us not be weary in doing good, for we will reap in due season if we do not give up. Let us trust God's timing and sovereignty in everything. Kapag wala pa po tayong clear go signal from the Lord to stop, let us continue with the race that He has prepared before us because He is faithful. He'll be the one to strengthen us. He will be the one to empower us. And He will be the one to give us joy as we obey Him in this track that He has asked us to pursue. He will be the one to give us the power and the desire to obey Him in everything that He has purposed for us to do. Kapatid, in due season, we will reap if we do not give up. So let's ask the Lord to empower us, to allow us not to become weary in doing good, because we are doing this for His honor and glory alone. In Jesus' name, amen. Kapatid, itong verse na to, bago ko i-share sa'yo, is primarily for me. Kasi talagang marami ding times na napapagod tayo. Maraming times din na gusto na nating mag-give up. And just do what pleases us, just do what is comfortable for us.
just do what is easy for us. But God is sovereign. God's ways are higher. God's ways are different from ours. And we should trust Him because His ways are different, but His ways are perfect. He is a loving God. He's a perfect God. And I know that our plans for us are good, pleasing, and perfect. And we should keep on trusting Him even when things don't make sense because He knows. He knows. Let us keep our eyes on Him and allow Him to empower us to cling on to Him so that we will not become weary in doing good, so that at the right season, we will reap a harvest if we do not give up. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you because you never give up on us. Thank you, Lord, kasi tanggap mo kami at alam mo na madalas kami napapagod, kami nahihirapan. Gusto na naming mag-quit, Lord, kasi mahirap. Mahirap magpatuloy. Nakakapagod, nakakasuya, nakaka-discourage. Pero salamat sa word mo today from Galatians 6:9. Dalangin ko po, Panginoon, na Ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas. Ikaw ang bibigay sa amin ng joy, na magpatuloy, na humakbang pa tungo sa daan kung saan mo gusto kami na lumakad. Protektahan niyo nga rin po kami mula sa kaaway who's only seeking to destroy us, to discourage us, to make us lonely and distracted. Father, protect us, renew our minds, renew our hearts, and help us, Lord, to continue walking in the straight and narrow path that you have called us to trek upon. Lord, help us to keep our focus on you and help us, Lord, to abide in you so that in you we will have strength, in you we will have joy, in you we can allow others to see who you are as we become a salt and light for them. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin ko po ang kalakasan mo sa aking kapatid na nakikinig sa araw na ito. Alam ko po na siya'y napapagal. Alam ko pong siya'y napapalibutan ng maraming suliranin at problema sa buhay. Ngunit, Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan at sa iyo lamang kami mananahan. Marami pong salamat. Papuri sa iyo, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Pagpasensyahan niyo na po ang boses ko. Naway, naunawaan niyo po ang ating naging pag-uusap ngayon despite my voice. And I pray that the Holy Spirit would continue to empower you to cling on to Him, to continue doing what is good, all for His glory and honor. Hanggang sa muli po, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.